Senyor desmayado, si Kristo ay napuno ng sugat mula ulo hanggang paa, dulot ng mga hagupit na kanyang tinanggap. Sa labis na pagod, hirap, sakit at panghihina, ang katawan ng Panginoong Hesukristo ay nasadlak sa lupa. Senyor desmayado, La Coronación de Espinas. At si Jesus ay kinuha ng mga senturyon. Hinubaran at dinangpan ng isang balabal paning sundalo. Ipinutong sa kanyang ulo ang isang koronang yari sa tinik. At sa kanyang kanang kamay ay isang tambo ang kanilang inilagay. La Coronación de Espinas. Kristong gapos sa silyang kapos. Nagsiluhod ang mga kawal sa harapan ni Jesus. Palibat na nagsipagsabing, "Magalak, hari ng mga Hudyo." At si Jesus ay kanilang dinuraan at pagkatapos ay hinampas ng tambo sa ulo. Kristong gapos sa silyang kapos. Senyor de Pasencia, sa kabila ng panlilibak at pang-aalikusta na ginawa ng mga sundalo, si Jesus ay nanatiling tahimik at walang imik, larawan ng labis na pagpapakumbaba at pagtitiis. Senyor de Pasencia. Ecce homo. Matapos na ipahugupit si Jesus, muli siyang inilabas at ipinatanaw sa mga tao. Ang wika ni Pilato, Ecce homo, na ang ibig sabihin ay, narito ang tao. Ecce homo. Ni Pilato kay Jesus. Naging kaugalian na magpalaya ng isang bilanggo sa tuwing sasapit ang pista ng Pasko. Tinanong ni Pilato ang mga tao, "Sino ang nais niyong palayain? Si Barabas na isang mamamatay tao o si Jesus na hari ng mga Hudyo?" Sumigaw ang lahat, "Palayain si Barabas." Muling tumugon si Pilato, "At ano ang nais niyong gawin kay Jesus?" "Ipako sa krus," ang kanilang naging sigaw. Walang nagawa si Pilato, kundi sundin ang nais ng mga tao. Kaya't nag-utos siya na maglabas ng tubig upang hugasan ang kanyang mga kamay. Tanda na siya ay walang kinalaman sa kamatayan ni Jesus. Ang paghatol ni Pilato kay Jesus. Ang pagyakap ni Jesus sa banal na krus. Ang imahen ni Jesus na nakayakap sa krus ay nagpapakita ng kanyang buong pusong pagtanggap sa kalooban ng Diyos Ama. Sa kabila ng kahihiyan, kaalikustahan at kamatayan na kaakibat ng krus, ay tinanggap pa din ito ni Jesus bunga ng kanyang dalisay at nag-uumapaw na pag-ibig para sa sangkatauhan. Ang pagyakap ni Jesus sa banal na krus. Ang pag-aatag ng krus kay Jesus. Matapos ipangatula, si Jesus ay kinuha ng mga kawal.
Sa kanyang balikat ay inaatang ang isang krus na kanyang binasan patungo sa puok na kung tawagin ay dako ng mga bungo o sa wikang Hebreo ay Golgota. Ang pag-aatang ng krus kay Jesus. Ang unang pagkarapat. Sa bigat ng krus na kanyang pasampasan, dala ng hirap at sakit na nadarama, si Jesus ay nanghina at nadapa sa unang pagkakataon. Sa kanyang pagkasubaso, natanto ang kalungkutan ng pag-iisa, nilisan at pinabayaan ng kanyang mga mahal na alagad. Ang unang pagkarapat. Senyor Nazareno. Ang Senyor Nazareno, ang larawan ng kabutihang nagmula sa Nazaret. Si Jesus ang Nazareno, na siyang nag-alay ng kanyang buhay upang ang sangkatauhay maligtas sa kasalanan. Senyor Nazareno. Nasalubong ni Jesus ang kanyang inang si Maria. Ang puso ng Birheng Maria ay tila tinusok ng isang balarang nang makatagpo si Jesus sa kanyang kalulos-lulos na kagaya. Ngunit sa kabila noon ay natanto ni Maria ang misteryo ng pag-ibig ng kanyang anak na sa pamamagitan lamang ng krus, ganap na maiahayag na si Jesus ang Mesiyas. Nasalubong ni Jesus ang kanyang ina si Maria. Ang pagtulong ni Simon Cireneo kay Jesus. Upang hindi bawian ng buhay si Jesus habang nasa daanan pa lamang, inatasan ng mga kawal ang isang lalaki na tulungan si Jesus sa pagbubuhat ng krus patungong Golgota. Ang lalaking iyon ay si Simon na taga Cirene na nooy pauwi galing sa Nayo. Ang pagtulong ni Simon Cireneo kay Jesus. Ang pagpahid ng birang ni Santa Veronica sa mukha ni Jesus. Sa daan papuntang Golgota ay nasalubong ni Jesus ang babaeng si Veronica. Dala ng lubos, habag at awa, kinuha ni Santa Veronica ang kanyang birang at ipinahid sa dugo ang mukha ni Jesus. Ang pagpahid ng birang ni Santa Veronica sa mukha ni Jesus. Santa Veronica. Sa kanyang kabutihang loob, si Santa Veronica ay pinagpala ng Diyos. Sa birang na kanyang ipinahid ay himalang lumitaw ang larawan ng Panginoong Jesucristo. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Ang ikalawang pag-arapa ni Jesus. Sa ikalawang pagkakataon, si Jesus ay nabawal, nadapa at napusubsob sa bigat ng krus na kanyang balikat ay nakaatang. Sa gayong pagkakataon, nadaman ni Jesus ang kapangyarihan ng kasamaan, kung kaya't siya'y dumulog sa Ama na matanto ang kapalaran.
Ang ikalawang pag-arapa ni Jesus. Nasalubong ni Jesus ang mga babaeng taga-Jerusalem at ang pagtanggi ni San Pedro. Nasalubong ni Jesus na tumatangis ang mga kababaihan ng Jerusalem, ngunit kanyang sinabi sa mga ito, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ako ang inyong tangisan, kundi ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak." Ito ay nasanggit ni Jesus bilang pakahulugan sa mga pagsubok na pagdaraanan ng bayan ng Jerusalem sa hinaharap. Nasalubong ni Jesus ang mga babaeng taga-Jerusalem at ang pagtanggi ni San Pedro. Ang ikatlong pagkarapa ni Jesus. Sa bigat ng krus na minasan patungong Golgota, si Jesus ay muling nadapa sa ikatlong pagkakataon. Ang kanyang pagod na katawan ay nalugmok sa lupa. Sa mga batoy napasugsog ang kanyang dugoang mukha. Ang ikatlong pagkarapa ni Jesus.